Hello mga day! Dahil Christmas vacation na at wala nang pasok, so I decided to go with my nanay dahil gusto na niyang magpa-check up sa doktor. Ang dami na niyang iniindang sakit sa katawan na hindi naman namin alam kung paano namin malulunasan. So for today's ganap ay sasamahan ko siya papuntang Rojas City para magpa-check up sa doktor na nirecommend ng uncle ko. So, ayan nga, sinamahan ko siyang maglakad pero dito nagpa-video na ako sa kanya. Okay, so pababa na nga kami at medyo mahirap yung daan. Kaya kita naman sa video na nahihirapan si nanay. Pero kaya niya pa rin naman maglakad. At tsaka 75 years old na po kasi yung nanay ko, kaya hindi na po siya pwedeng hayaang mag-isang maglakad or gumala. Well, hindi naman siya gumagala, pero syempre hindi na pwedeng mag-isa. So, ayan na nga, medyo maputik pa yung daan. Pero good thing kasi hindi naman siya umulan. At dyan, papunta na kami sa sakayan. So, maghanap kami ng masasakyan. At ayan, so dito nga kami sumakay. So kita nyo naman, hirapan siya umakyat dyan. Okay, so going to the Mianay proper para sumakay ulit papuntang Rojas City. So binilisan ko lang dyan ang speed ng video pero hindi po mabilis yung takbo namin. Mahihilo po si nanay. Okay, and then sumakay na kami ng jeep. Ayan, tahimik lang siya dyan. Katabi niya pa yung isang senior citizen din. Hindi ko rin kilala kung sino yan. So, papunta na kaming Rojas City at sana hindi kami abutan ng ulan. Okay, pagkadating doon, bumaba kami at ayan. So, in this video, papunta na kami sa clinic na na-recommend sa amin ng uncle ko. If mapapansin nyo, medyo paliko-liko yung daan dito. Pero okay din naman kasi wala masyadong kalat. That's the beauty of Ross City. Oh yeah. Okay, so dyan nga gusto pa kaming pasakayin ng ni Manong driver. Kaya lang hindi kami sumakay kasi malapit lang naman. Isang liko lang naman nandyan na yung clinic. So ayan, ginaid ko na si nanay dyan kasi mukhang tatawid siya ng daan. So, malapit na po kami sa clinic na hindi ko rin alam kung anong pangalan. Well, it's my first time here. It's our first time here. So, I hope na it will work out. So, ito nga pala, Clínica di Alternativo. So, Medical and Wellness Center. So, ayan, pumasok na nga siya dyan. Ito yung clinic hours nila. Sinundan ko na siya kasi sa time na to, ihing-ihi na po yung nanay ko. Dahil siguro sa biyahe, nagmamadali siya, gusto niyang pumasok. Kaya lang, sabi ng staff, bawal pa daw pumasok. Kasi may gumagamit pa ng CR, ewan ko ba. Isa lang yata yung CR. Ayan, tinuturo niya ako yung guardian. Pero magpapa-check up din ako. So, para sabay na kaming dalawa. Ayan. So, tinignan ko lang yung loob dito. Maganda siya, in fairness. Iba talaga pag private. Oh yeah. Okay, so gusto nang pumasok na nanay ko. Talaga, pinigilan pa siya. Bawal daw. Hindi pwede. Nakakatawa. Ayan, pinaupo ko muna siya at sinabi na maghintay muna. Okay. So, ayan, naghintay lang kami dyan. And then, pina-fill up na kami ng data sheet dyan. Para dyan ilagay yung mga reseta na ibibigay ng doktor in case na may kailangang gamot. Tapos, kinilo ko na rin nga pala si nanay dyan para malaman namin kung ilan yung kilo niya. Nasa 32 kilos lang siya. Sobrang baba. Kailangan niya yata kumain. Kaya lang need din. Ayan. So, dito, pumunta muna ako ng land bank para mag-withdraw kasi wala kaming pambili ng gamot if ever may gamot na bibilhin. So, bumalik din ako agad. Ayan, pumasok na ako dyan at habang wala pala ako, chinek na siya ng doktor.
tinignan yung BP niya, kung okay ba. So, mababa talaga. Ayan, hintay-hintay pag may time. Kasi chinecheck siya ng Dr. John. At ako, tambay lang. While tumatambay, syempre, observe din. Hulog po yung jacket. So, ang ganda. Napakaganda po. Napaka-presentable ng lugar. Ayan. Akala mo naman may-ari ng clinic, So, maganda po. Yan yung masasabi ko. Sobrang ganda ng clinic na to. So, if you want, pwede ka rin magpa-check up kung gusto nyo. Okay, so balik tayo kay nanay. Ayan, kinakausap na siya ng Dr. John. Patingin-tingin pa sa akin. Sabi ko, steady ka lang dyan. Ako nang bahala dito. Mag-video sa'yo. So, kinakausap, chinecheck lahat. Baka kasi may makalimutan. And then, may binigay sa kanya. Hindi ko alam. Parang detector yata to. Ng buong katawan mo kung may iniinda kang karamdaman. So, chinecheck yata. So, bawal siyang gumalaw dyan, magsalita. Dapat nakafocus lang yung kamay doon. Tinignan din pala yung mata niya. At we found out, meron palang cataract yung nanay ko. So, need niya ng eye drops para sa mata niya. Para kahit papano, alam naman, matanda na siya. So, mahirap na talagang makakita yung mata niya. But at least, malesen. At makakita pa rin siya. So, ayan, binibigyan na siya ng reseta ng doktor. At pinalinaw ko na rin pala yung instruction kasi makakalimutin din ako. Well, si nanay makakalimutin na din. So, sabi ko pakilagay na lang yung Bisaya na lang na ng mga salita para mas mabilis na unawaan ng nanay ko. So, ayan. Binibigyan na siya ng instruction dyan, pero pinapasa niya rin sa akin. Ako, sabi ko, Dok, makakalimutan ko rin yan mamaya. So, pakiklaro na lang yung lahat ng instruction mo. Well, okay naman siya sa doktor. Tsaka, kudos pala sa doktor kasi ang bait. Sobrang bait. Yung mga tanong namin, sinasagot niya. Yung mga inquiries namin, lahat-lahat. So, kudos. Okay. So, ayan. Dito naman, pinapaliwanag ulit kinanay yung sinulat ng doktor. So, pinapakita sa kanya, sinasabi ko ano yung mga bawal niyang kainin at mga pwede niyang kainin. So, madami-dami nga dyan. Pero, karamihan naman, bawal naman talaga sa amin kasi we are Seventh-day Adventist. So, yung mga tinuturo dyan sa kanya, hindi naman talaga niya kinakain yan like ng seafood, yung baboy. So, bawal talaga sa amin yun. Tsaka yung mayonnaise, bawal din pala. So, hindi na pwede si nanay kumain sa salad. Ng salad sa New Year. Pero okay lang yan. Marami pa naman siyang pwedeng kainin. So, ayan. Nakikinig siya dyan. Pero hindi ko alam kung maaalala ba niya pag uwi namin. Good luck na lang. May instruction naman eh. So, hindi naman kailangan mag-worry if ever na makalimutan yung instruction. Thank you, Doc. You're the best. Okay, so more paliwanag. Yung mga weeks, 3 weeks, babalik pa siya sa January 8, according sa nilagay ng Dr. John. Okay, so very good ka nanay dahil nakikinig ka talaga. Sana talaga maalala mo pag uwi. Okay, so ibibigay na sa kanya yung receipt dyan. Oh no. Reseta pala. Ba't receipt? Okay. Mamaya pa yung receipt pag bibili na yun ng gamot. Okay. So, more instruction. More paliwanag para mas maintindihan. O, mga iniinda daw. Matapos i-check up ni nanay ay ako din yung sinunod na chinek ng doktor. So, pinahawak din sa akin yung bagay na pinahawak sa kanya. Hindi ko talaga alam kung anong tawag doon. Nakalimutan ko kanina. Nakita ko na yun sa monitor. Basta chinek dyan. So, nakita na normal naman lahat ng results. Yung problema lang talaga sa akin is yung stress dahil nga sa trabaho ko. Madaming ginagawang paperworks. So, ini-explain sa akin dito ng doktor yung mga result na lumabas.
in terms sa menstruation ko, in terms sa kidney. So, okay naman yung results. So, yung radiation lang, dapat ko daw i-lessen yung gamit ng cellphone, ng laptops, which is hindi talaga may iwasan kasi kailangan ko talaga yun. Lalo na ngayon, gumagawa na ako ng content dito sa YouTube channel ko. So, tinitingnan ako ni nanay. Tsaka ayan, dito piniprepare na ng mga staff yung gamot na kailangan namin, yung bibilhin namin. So, naghihintay na kami ni nanay dito. Okay, and then, ayan, binabalot na po. Yan po ay ang gamot ni nanay. Well, may mga gamot na pareho kami. At meron din namang gamot na magkaiba talaga kasi iba yung age niya, iba din yung sa akin. Meron siyang eye drops na binigay, ayan, hawak-hawak niya. So, pinapabalot na niya dyan para isang bitbitan na lang. So, hinihintay na nga na matapos ibalot. Then, may konting instruction pa rin para sa kanya para hindi makalimot. So, after namin makuha yung gamot, nakaramdam ako ng gutom. Kaya niyaya ko si nanay pumuntang SM. At ito na nga, sumakay kami ng tricycle papuntang SM. So, dito gusto kong kunan yung reaction niya na masaya siya. At kita naman sa video, pangiti-ngiti yung nanay ko, halatang excited kasi gutom na rin siya. So, itatry namin yung favorite namin doon, which is Mr. Kimbab. Okay? So, ito na! Malapit na kami sa SM. So, thank you nga pala dahil nagkaroon ng SM dito sa Rojas City. Ito, bumaba na kami at papasok na sa loob ng mall. Hindi naman halatang excited yung nanay ko kumain, ano? So, kailangan i-check muna yung bag. Baka may dala kaming bomba. Wala naman eh. Ayan. So, nandito na kami sa loob ng mall. Hello guys! Sana talaga mag-subscribe kayo sa channel ko para ma-inspire naman ako gumawa pa ng iba't ibang content. So, well, it's all about my ganap. So, dito, pumunta muna kami ng comfort room kasi naihina naman siya. Iba talaga, no? Ganito pala pag tumatanda ka na. Palagi ka naiihi. Ayan, sinamahan ko siya dyan at muntik pa siyang pumasok sa, sa ZR para sa lalaki. So, ayan, tinuro ko sa kanya yung pambabae. Ayan, dapat kasi hanapin mo yung may palda. Dito, kumakain na kami, pero before kami kumain, syempre, huwag kakalimutan na magdasal. Okay? So, time to eat. Enjoy, nanay. Sana magustuhan mo talaga yung lasa kasi bet na bet namin yung lasa nito ng boyfriend ko. Okay? Ayan. So, patapos siya kumain, may binigay ako sa kanya. Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Sobrang nakakataba ng puso na makita na masaya yung nanay mo. I mean, yung parent mo. It's my time to give back, not only this Christmas, but also for my life, forever, as in lifetime. So, sana talaga patuloy ko silang mapasaya. At pagkatapos namin kumain, syempre it's time to go home na. Bumababa na kami ng escalator. At syempre, gusto kong magpasalamat pala sa walang sawang nagsusuporta sa akin dito sa aking YouTube channel. Sana magstay kayo guys forever. And ito, pauwi na kami nito. Sumakay na kami sa minibus. And hanggang dito na lang po ang aking video. Sana nag-enjoy din kayo sa panonood. Goodbye!